Kami ng prinsipe ng pamilya Jiang ay magkasama mula pagkabata ng may higit 10 taon, ngunit sino ang mag-aakala na ako pala ay isang masamang pangalawang babaeng karakter lamang sa isang nobela. Ang prinsipe, samantala, ay may itinakdang pangunahing babaeng karakter para sa kanya. Trahedya ang aking wakas. Hindi ko man lang maipaliwanag kung gaano ito kasakit. Nang malaman ko ang katotohanan ito, hindi ako nagdalawang isip na i-block ang lahat ng koneksyon kay Jiang. Ipinagbili ko ang mga bagay na ibinigay niya sa akin at tumakbo palayo sa kanya ng kasing bilis ng kaya ko. Pero sa aming muling pagkikita, pulang-pula ang kanyang mga mata at hinintuan niya ang kanyang ulo sa aking leeg. Sa paos na boses, sinabi niya, "Maliit na prinsesa, bakit ang hirap makipagkita sa'yo kahit isang beses lang?" Pakinggan natin ang audio drama ng kwentong ito tungkol sa isang matapang na dalagita. Sana mag-enjoy ang lahat sa pagdinig ng kwento. Ganito ang nangyari. Sa aking isipan, may isang tinuturing na sistema na sa wakas ay nagpaliwanag ng mga kakaibang bagay. Nakahiga ako sa malaking kama, iniindayog ang aking mga paa at kunot na kunot ang noo ko. Ibig mong sabihin, ako ang tipikal na pangalawang babaeng karakter yung Berde, banal na dalaga. At walang kwentang babae sa nobelang yon, masiglang sumagot ang sistema. Tama, eksakto. Napangiti ako ng mapait. Si Jiang ang pangunahing lalaking karakter at ako naman ang desperadong kumakapit sa kanya na para bang isang linta. Kung ikukumpara sa akin, ang pangunahing babaeng karakter ay parang isang diyosa. Sa huli, nawasak ang aking pamilya at napilitan akong magpalaboy sa kalye bilang pulubi. At ikaw? Hindi ba't ikaw ang sistemang yon na tumutulong sa Diyosang iyon? Tanong ko, hindi ako ang sistemang nagliligtas sa masamang pangalawang babae. Sagot nito, ano ba itong kalokohan? Sira na talaga ang ulo ko. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatingin sa mga kumikislap na ilaw ng neon at sa mga sasakyang dumadaloy sa ibaba. Malamig akong ngumiti ng 2 beses. Kinuha ang aking telepono at nagdial ng numero. Napansin ng sistema ang pangalan sa screen at biglang sumigaw, "Host, sino ang tinutawagan mo?" Pagkatapos ng 10 segundo, may sumagot sa kabilang linya. Isang paos at inis na boses ang narinig ko. "Wamianchi, alam mo ba kung anong oras na?" Alam ko agad na galit siya dahil ginigising ko siya. "Gutom na ako," sabi ko habang kinakamot ang tainga ko. "Hindi mo ba alam na 3:00 ng madaling araw na?" Sagot niya, "Gutom na ako? Gusto ko ng cake." "Wen Mianzi, may problema ka ba talaga?" Sagot niya, halatang nawawalan na ng pasensya. "Gutom na ako?" Ulit ko. Katahimikan ng sumunod. Tanging ang mabigat na paghinga ni Jiang ang naririnig ko habang pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Maya-maya, narinig ko ang kaluskos ng damit at ang pagbukas ng pinto. Habang bumababa siya ng hagdan, narinig ko siyang nagmumura, "Pagkakilala ko sa'yo, parang utang ko sa'yo mula sa nakaraang buhay." Pagkalipas ng 20 minuto, tinawag niya ako para bumaba. Si Jiang, tamad na nakasandal sa pader, mukhang galit na galit, ay inabot sa akin ng isang kahon ng cake. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Kakaiba, ano ba ang meron sa kanya para maging pangunahing lalaking karakter? Bukod sa mukha na medyo maayos, anong aspeto niya ang mas magaling kaysa sa akin? Sa wakas na pagtanto mo na rin na sobrang gwapo ko. "No," sabi niya, walang kahihiyang itinaas ang kilay. Umikot ang mga mata ko, pangkaraniwan lang. Sabi ko, at walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang kahon ng cake at umakyat pabalik. Sa likod ko, narinig ko ang galit na paggiling ng ngipin ni Jiang. Inilagay ko ang aking mga paa sa mesa, kinagat ang isang piraso ng cake, at sinabing, "Eto lang ba?" Ang sistema, gulat na gulat, ay sumagot, "Host." "Host, hinintuan mo ang sarili mong kamatayan." Ngumiti ako ng mapanuya. Kung ganito lang, wala itong kwenta. Si Jiang, ilang taon ko na siyang ginugulo. Ang pamilya Wen at pamilya Jiang ay mga kilalang pamilya sa kabisera. May malaking negosyo na magkasama at ang aming mga mansyon ay magkatabi. Kaya't kilala ko siya mula pagkabata. Mula pagkabata, si Jiang ay palaging mayabang at nakakainis. Pero kumpara sa akin, mas lamang pa rin ako.
Ako ang tunay na ligaw na kabayo, yung tipong kapag hindi ko makuha ang gusto ko, sisirain ko na lang nung bata pa kami. Gustong-gusto ko siyang guluhin. Habang naglalaro siya ng putik, sinipa ko siya sa likod. Kapag malapit na siyang manalo sa laro, hinintuan ko ang plug ng console. Kinuha ko ang kanyang koleksyon ng mga superhero card at itinali sa mga lobo para paliparin. Minsan, kinuha ko pa ang isda niya at ipinaluto sa yaya bilang sopas. Kahit ang kilalang maliit na demonyo na si Jiang ay minsan din nabuli ko hanggang umiyak. Pero lagi akong umiiyak ng mas malakas kaysa sa kanya. May panahon na kapag nakikita niya ako, para akong multo sa kanya at sinubukan niyang umiwas sa akin. Pero lagi ko siyang hinintuan kahit anong gawin niya. Kaya't 15 taon kaming magkasama sa ganitong gulo. Bigla akong napaisip at binuksan ng album ng mga larawan sa aking telepono. Sandali, ipapakita ko sa iyo ito, sabi ko. Sa larawan, nakaupo ako sa likod ni Jiang, gumagawa ng nakakatawang mukha habang siya ay mukhang galit. Ang kanyang mukha ay may 2 maliit na pagong na iginuhit ko gamit ang pula. Sa susunod na larawan, nasa Disneyland kami. Si Jiang ay may suot na headband na may tainga ni Mickey Mouse. Mukhang inis habang nakatingin sa camera. Sa isa pang larawan, naglalaro siya ng video game sa sofa habang ako ay nakangising nakatali ang kanyang buhok sa maliliit na pigtails. Hindi siya nagprotesta. Tanging nagbuntong hininga ng pagod. Itinaas ko ang kilay. Ipinagmalaki ko. Ano sa tingin mo? Ang mga larawang ito ang pinakamagandang koleksyon ko. Ang sistema ay nanatiling tahimik ng matagal. Bago nagsalita, ikaw ang pinakamagaling na pangalawang babaeng karakter na nakita ko sa pagpapahirap sa pangunahing lalaki. Dahil sa linyang ito, nasiyahan ako. Nakangiting sabi ko, huwag kang mag-alala. Walang makakaagaw kay Jiang mula sa akin. Hindi ko inaasahan na ang mga salitang iyon ang magiging pinakamalaking biro sa buhay ko. Sa wakas, lumitaw ang itinakdang pangunahing babaeng karakter ng nobela at ang pagbabago ni Jiang ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Isang gabi, naghagis siya ng maliliit na bato sa bintana ng aking kwarto. Hinintuan ng kanyang boses. Wemienchi, bumaba ka? Bumaba ako at binuksan ang pinto. Si Jiang, nakangising pumasok at tinanong, may first aid kit ba dito? Napansin ko ang pasa sa kanyang labi at ang sugat sa kanyang braso. Nagbago ang ekspresyon ko. Kakagaling mo lang ba sa away? Nung bata pa kami. Si Jiang ay masunurin lamang sa harap ko. Pero sa labas, palagi siyang nasasangkot sa gulo. Laging may mga pasa kapag umuuwi. Minsan pa, ipinagmalaki niya sa akin, Wemienchi. Kaka 1 on 5 ko lang, astig, di ba? Walang emosyong kinuha ko ang gamot at ipinahid sa kanya. Ang boring ng reaksyon mo, sabi niya. Bago pa siya makapagsalita ulit, tumulo na ang luha ko. Agad akong yumuko para itago ito, pero napansin niya. Naguluhan siya. Wemienchi, bakit ka umiiyak? Hindi ako sumagot. Maya-maya, naramdaman ko ang kanyang kamay na marahang humaplos sa aking ulo. Yumuko siya sa harap ko, maingat na nagsalita. Huwag ka nang umiyak. Sige na, mali ako. Nang ngumiti siya, pulang-pula ang kanyang mga mata. Maingat na pinunasan ang aking luha at seryosong sinabi, pangako, hindi na ako makikipag-away. At mula noon, si Jiang, nakilala sa kanyang pagmamayabang, hindi na muling nakipag-away. Ngayon, hinintuan niya ang first aid kit, nakaupo ng tamad sa sofa. Iniindayog ang kanyang mga paa habang naglalagay ng antiseptic. Oo nga, ngayon, nagmalaki ako bilang bayani. Nagsalba ng isang magandang babae. Sabi niya, tiningnan ko siya ng masama. Sino ang sinagip mo? Ngumiti siya ng mayabang. Parang Shen Xingxuan ang pangalan niya. Tiningnan niya ako na parang Diyos. Sa isang iglap, nanikip ang dibdib ko. Nanginginig ang mga daliri ko. So, umiiral nga ang pangunahing babaeng karakter na sinasabi ng sistema. Tahimik ko siyang tiningnan at biglang sinipa ko ng malakas ang kanyang paa. Napadaing siya. Aray, Wemienchi, gusto mo bang patayin ako? Galit ko siyang tiningnan. Nakalimutan mo na ba? Naguluhan siya. Nakalimutan ko ang ano? Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa akin. Sa galit, hinintuan ko siya kasama ang first aid kit at itinulak siya palabas ng pinto. Jiang, tanga ka!
Sumigaw ako, lumayo ka sa akin. Nakaupo ako sa sofa, puno ng kaguluhan ng aking damdamin. Talaga bang may isang Shenzhen Xuan? Sumagot ang sistema. Siyempre, host, ayon sa takbo ng kwento, ang pangunahing lalaki ay unti-unting mahuhulog sa pangunahing babae at mas bibigyan niya ito ng pansin. Bigla akong nagtanong, pero bakit? Nagulat ang sistema. Bakit ano? Kami ni Jiang ay magkakilala ng 15 taon. Paano niya nagawang agawin siya mula sa akin ng ganoon kadali? Tanong ko. Nag-isip ang sistema saglit bago sumagot. Marahil, host, masyado ka lang possessive sa kanya. Pero ang wakas ng kwento ay hindi mababago. Huwag kang magmalabis sa pagkapit. Pumili ka ng ibang landas na mas maluwag. Tahimik akong tumitig sa kisame, ngumiti ng mapait, at sinabi, hindi. Sinabi mo rin na ako ang masamang pangalawang babae, di ba? Nanaginip ako tungkol sa panahon noong kami ni Jiang ay mga bata pa, mga 10 taong gulang. Noon, may alaga akong pusa na nagngangalang Tuanzi. 3 taon ko itong inalagaan. Mahal na mahal ko siya. Binigyan ko pa siya ng sariling kwarto. At sa labas, gumawa ako ng maliit na bahay para sa kanya. Puno ng pagkain, pero isang araw, umulan ng malakas at namatay si Tuanzi. Itinago ko ang sarili mula sa mga kasambahay, dala ang isang kahon ng karton at pumunta sa sulok ng parke kung saan kami madalas naglalaro ni Tuanzi. Basang-basa ako sa ulan, walang tao sa paligid. Umiiyak ako habang hinuhukay ang lupa gamit ang kamay. Lahat ng tao sa pamilya Wen ay abala. At si Tuanzi lang ang kasama ko tuwing gabi. Siya ang kasama ko sa mahigit 1,000 gabi. Hindi ko alam kung gaano katagal ako umiyak hanggang sa biglang tumigil ang ulan sa aking ulo. Pagtingala ko, nakita ko ang pamilyar na mga mata ni Jiang. Nakasimangot siya, walang sinabi. Pero puno ng galit ang kanyang tingin. Ibinigay niya sa akin ang payong, hinintuan ang kanyang jacket para takpan ako. At galit na sinabi, Wamianzi, ang galing mo? Sa ganitong ulan, tumakas ka pa para hanapin ka ng lahat. Tapos nandito ka lang mag-isa. Naituloy ko ang pagiyak, hindi makapagsalita. Tinitigan ko lang siya. Sa sobrang lungkot ko, siya pa ang may ganang magmalaki. Huminga siya ng malalim, inilahad ang kamay, at sinabi, halika, Wamianzi, umuwi na tayo. Matigas akong tumingin sa kanya. Hindi ako uwi. Kailangan kong ibaon si Tuanzi. Napabuntong hininga siya. Sige, sige. Prinsesa Wen, pakikalmahan mo. Hawakan mo ang payong para sa akin. Hinintuan niya ako. Hinintuan ng manggas. At yumuko para hukayin ang lupa. Parang eksena mula sa isang pelikula. Ang sandaling iyon. Natulala ako. Nakatingin sa kanyang likod. Ano kaya ang iniisip ng batang Wen Mianzi noon? Matagal na iyon. Hindi ko na maalala. Pero ang imahe na yon ay nanatili sa aking puso. Nang napakatagal, malinaw na malinaw, na kapag ipinikit ko ang aking mga mata, makikita ko ang batang lalaking iyon na may kilay na puno ng kapilyuhan at bahagyang pagkabigo. Habang lumilipas ang panahon, sa aming mga pag-uusap ni Jiang, nagsimulang lumitaw ang pangalan ni Shenzhen Xuan. Ngumiti siya at sinabi, Wamianzi, alam mo ba, ang tanga-tanga ni Shenzhen Xuan, mas tanga pa kaysa sayo. Sa isang pagtitipon ng grupo, nakilala ko ang tinutukoy na Shenzhen Xuan. Pagdating ko, si Jiang ay tamad na nakasandal sa upuan, nakangisi habang nakikipag-usap sa kanya. Maputi ang mukha ni Shenzhen Xuan, bahagyang namumula. Parang inaasar siya ni Jiang habang masiglang sumasagot. Itinaas ni Jiang ang kilay, lalong naging masaya ang kanyang ngiti. Malakas kong ibinagsak ang aking bag sa mesa, hinintuan ang upuan, at umupo na gumawa ng malakas na tunog habang kinakaladkad ito. Agad na lumingon si Jiang. Hindi ko kailangang tumingin para malaman na ikaw yan. Wenmianzi, hindi mo ba kayang alisin ang ganitong ugali? Itinaas ko ang kilay. Ano ang pakialam mo? Ngumiti siya ng mapanuya at bumulong sa akin. Inaasar mo na naman ako. Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko si Shenzhen Xuan mula ulo hanggang paa. Maputi ang kanyang balat. Maliit at maayos ang mga facial features. Ang tipikal na inosenteng kagandahan. Bahagyang nagulat ang kanyang mga mata, pero agad siyang nangumiti at sinabi, Kumusta? Ikaw ba si Miss Wen? Ako si Shenzhen Xuan. Tumango lang ako ng malamig.
Tiningnan ang kanyang kamay na iniabot, pero hindi ko ito tinanggap. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Shen Xingxuan. Ang mga tao sa paligid ay parang sanay na dahil kilalang kilala ang masungit na ugali ng Prinsesa Wen Mianji sa aming social circle. Sino ba ang hindi ko pa napahirapan kahit isang beses o dalawa sa gitna ng pagtitipon? Kinuha ni Shen Xingxuan ng isang baso ng alak at inabot ito sa akin. Hindi ako umiinom, sabi ko, at ayon sa etiquette, itinulak ko ang baso palayo. Hindi ko inaasahan na matatapon ng alak sa kanya na nag-iwan ng mantsa sa kanyang bestida. Nagulat siya at napasigaw. Tumingala kay Jiang. Bahagyang nagulat si Jiang pero tiningnan niya ako bago ngumiti ng pilit kay Shen Xingxuan. Hindi gusto ni Wen Mianji ang alak. Huwag mo siyang kulitin. Hindi inaasahan ni Shen Xingxuan ang ganitong reaksyon mula sa kanya. Yumuko siya, namumula ang mga mata, tumayo, at umalis. Walang nagbago sa ekspresyon ni Jiang, parang wala siyang pakialam. Yumuko ako, tinitigan ang aking kamay na mahigpit na nakakuyom. Alam ko, si Jiang. Ngayon, hindi na talaga nakatuon sa pagtitipon. Hindi kalayuan ang mga mansyon ng pamilya Wen at Jiang, kaya pagkatapos ng pagtitipon, naglakad kaming dalawa pa uwi. Habang naglalakad, masayang-masaya siyang nagkwento tungkol sa mga kakaibang bagay sa grupo at unti-unting napunta ang usapan kay Shen Xingxuan. Sinabi niya, "Wan Mianzhi, huwag kang magmalaki kay Shen Xingxuan. Medyo matigas ang ulo niya, masyado siyang sensitibo. Kaya pakikalmahan mo siya." Huminto ako at mariing kinurot ang kanyang braso. "Ang galing mo. Sino ang ipinapakikalmahan mo? Siya o ako?" Tumawa siya ng malakas, puno ng yabang. "Siyempre, ikaw ang kakampi ko." "Totoo?" tanong ko. Isinuksok niya ang mga kamay sa bulsa, nagkwento tungkol sa mga kalokohang ginawa ni Shen Xingxuan habang naglalakad. Tiningnan ko siya ng palihim. Ang ilaw mula sa poste ng kalsada ay tumama sa kanyang mukha na nagbigay diin sa kanyang malinaw na mga facial features. Oo, iyon pa rin ang pamilyar na itsura ng batang lalaki mula sa pamilya, Jiang malakas, mayabang, at puno ng buhay. Pero hindi ko napalampas ang lambot sa kanyang mga mata kapag binabanggit niya si Shen Xingxuan. Yumuko ako, tinitigan ang lupa, at naramdaman ang hapdis sa aking ilong. Naglalakad ako sa labas. Si Jiang ay palaging nasa loob, mas ligtas. Kahit palaging mukhang walang pakialam, napansin ko na palagi niya akong hinintuan sa mas ligtas na bahagi ng daan. Pero ngayon, hindi niya ito napansin. Nagsalita ang sistema. Ang pangunahing lalaki at babae ay nagsisimula ng magkaemosyon. Sinigawan ko ito, tumahimik ka, naging mas mabagal ang pagtugon ni Jiang sa mga mensahe ko. Dati, kahit naglalaro siya ng video game, nanonood ng pelikula, o nasa party, agad siyang sumasagot. Pero ngayon, ang kanyang mga tugon ay nagiging pira-piraso. Darating pagkatapos ng isang oras. Kung ako ang dating Wen Mianji, siguradong tatawag ako ng paulit-ulit, tatanungin kung natigil ba siya sa banyo. Pero ngayon, napagtanto ko na walang kwenta ang ganitong gawin. Kamakailan, kahit kapag magkasama kami, madalas niya akong iniiwan para sumagot ng mensahe. Ang batang lalaking iyon, na may maliliwanag na mata, ay hindi sinasadyang ngumiti. Isang ngiti na hindi niya rin napansin. Paglingon niya, simple lang siyang ngumiti at nagkwento kung gaano katanga si Shen Xingxuan. "Alam mo ba, siya na naman," sabi niya. Hindi ko na gustong makinig pa. Tinitigan ko ang tahimik na chat sa aking telepono, ngumiti ng mapait at isinara ito. Tinanong ko ang sistema, gaano ba kaatraktibo ang pangunahing babaeng iyon? Ano ang mayroon siya? Para maagaw siya mula sa akin pagkatapos ng mahigit 10 taon naming magkasama. Hindi sumagot ang sistema. Sa halip ay tinanong ako, "Talagang mahal mo ba si Jiang ng ganun kalalim?" Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, mahal. Siyempre, mahal ko siya. Siya ang bumubuo sa halos buong buhay ko hanggang ngayon. Sumagot ang sistema, "Kung ganoon, sabihin mo sa kanya, 15 taon, kahit ikaw ang masamang pangalawang babae, imposible na wala siyang nararamdaman para sa'yo." Ngumiti ako ng mapait. Hindi ko gagawin iyon. Hindi karapat-dapat na pilitin siya gamit ang 15 taon. Tumahimik ang sistema. Pagkatapos ay sinabi, "Hindi ka katulad ng karakter sa kwento na alam ko.
Hindi ka tulad saan? Tanong ko. Hindi ka kasing yabang at impulsive tulad ng inaakala ko? Sagot nito, ngumiti ako. Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi ko inaasahan na ang balanse ay magbabago ng ganoon kabilis. Inanyayahan ko si Jiang para pag-usapan ang mga bagay. Naglakad kami sa kalye ng mga pagkain. Ngumisi siya. Ano? Wamianzi. Napagtanto mo na rin ba sa wakas kung gaano ako kagwapo? Gwapo. Tingnan mo. Sino yan? Sabi ko. At doon, nakita ko si Shen Xingxuan na naglalakad palapit. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang at nang hindi nag-aalinlangan, lumampas siya sa akin at mabilis na naglakad patungo sa kanya. Kinagat ko ang labi ko. Hinintuan ang manggas niya para pigilan, pero biglang nagkagulo sa isang grill restaurant sa tabi. May mga upuang ibinagsak at ang mga pira-piraso ng basag na bote ng beer ay nagkalat. Nagulat ako, itinakip ko ang kamay sa aking mukha at halos sumigaw na, "Siyang, umiwas ka?" Pero nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Shen Xingxuan. Sa isang segundo, tumakbo siya patungo sa kanya at hinintuan siya para protektahan. Ang mga pira-piraso ng salamin ay tumama sa kanyang likod at isang matalim na piraso ay dumaplis sa aking pisngi na nagdulot ng hapdi. Natulala ako, tinitigan ang kanyang likod. Biglang may mainit na likido na dumaloy sa aking leeg luha ko. Nakalimutan niya ako. Talagang nakalimutan niya ako. Parang may humigpit na kamay sa aking dibdib. Sobrang sakit na halos hindi ako makahinga. Ang likod ni Jiang ay biglang nagkapareho sa batang lalaking iyon 15 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, iba ang hinintuan niya. Sa totoo lang, ang kasalukuyang ginang ng pamilya Wen ay hindi ang aking tunay na ina. Noong ako ay 5 taong gulang, iyon ang pinakamasamang bangungot ng buhay ko. Sa labas, ako ang magandang prinsesa ng pamilya Wen, pero kapag nagsara ang mga pinto, ako ang batang babaeng kinamumuhian ng aking ina. Galit siya sa akin dahil hindi ako lalaki. Bago ako naging 5 taong gulang, nakaranas ako ng gutom. Nakulong sa bodega at puno ng mga pasa ang aking katawan mula sa kanyang palo. Sinubukan kong kunin ang kanyang loob pero ang natanggap ko lang ay pag-ayaw at mas malupit na palo. Ang babaeng tinawag kong ina ay nagturo sa akin na ang pagpapakumbaba at kahinaan ay walang kwenta sa mundong ito. Walang magmamalasakit sa akin. Noong ako ay 5 taong gulang, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan. Lahat ng matatanda sa paligid ay naawa sa akin dahil nawalan ako ng ina. Pero sa loob-loob ko, may isang lihim na kagalakan dahil sa wakas ay nakalaya ako. Sa kanyang libing, nagpanggap akong malungkot. Pilit na naglabas ng 2 patak ng luha. Biglang may isang batong tumama sa akin. Isang batang lalaki ang nakatayo doon, nakangisi ng masama. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Bastarda. Walang emosyon akong tumingin sa kanya. Pero isang mas malaking bato ang tumama sa kanya. Isang batang lalaki na kasing edad ko ang humarang sa harap ko, puno ng galit ang kanyang mga mata. Lumayas ka. Sinubukan ng batang yon na lumaban, pero hinintuan siya ng isang matanda. Agad niyang binago ang ekspresyon. Nagpapakababa sa harap ng batang lalaki, sa harap ko. Yang Master Jiang. Hindi siya pinansin ni Jiang. Lumingon sa akin. Hinintuan ang ulo ko at sinabi, "Sa susunod, kapag may ganitong mga bastos, awayin mo sila. Naintindihan mo, sa unang pagkakataon, may humarang para protektahan ako." Ang 5 taong gulang na Wen Mianji ay tumingala sa kanya. Natulala. Hindi ako umiyak kahit iniwan ako. Kahit sinaktan, kahit ininsulto. Pero sa sandaling yon, sa pagtingin ko lang sa kanya, tumulo na ang luha ko. Tumango ng malakas ang maliit na Wen Mianji. Opo, pero ngayon, napagtanto ko na ang bayani ko noon ay hindi na lagi sa aking panig. Lahat ay parang unti-unting sumusunod sa takbo ng kwento. Si Jiang at Shen Xingxuan ay lalong nagiging malapit at hindi ko na siya madalas sinintuan tulad ng dati. Napansin ng aming mga kaibigan ang pagbabago. Alam ng lahat na kami ni Jiang ay laging magkasama. Maraming nagtanong pero pinabayaan ko lang. Nakaupo ako sa tabi ng ilog. Hinintuan ng hangin ang aking buhok. Yumakap ako sa aking mga tuhod. Tinitigan ang umaagos na tubig.
Nagsalita ang sistema. Sumuko ka na ba? Hindi ko alam. Sa tuwing binabanggit ko si Jiang, parang may libong karayom na tumutusok sa puso ko. Biglang tumunog ang telepono ko. Ang boses ng aking matalik na kaibigan, ang narinig ko. Shichi, masyado nang lasing si Jiang. Puntahan mo. Sa 15 taon, ilang beses na itong nangyari. Ang tangang iyon ay lagi na lang gumagawa ng mga bagay nang hindi iniisip ang limitasyon kahit sa pag-inom. At sa bawat pagkakataon, kailangan ko siyang hinintuan pa uwi ng galit na galit. Kinagat ko ang labi ko, tinitigan ang screen, at sa huli, sumakay ako ng taxi patungo sa address na ibinigay niya. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, binati ako ng mga kaibigan at isa-isang umalis. Isinara ang pinto sa mesa, puno ng dice, baraha, at mga basag na bote ng alak. Maiisip mo kung gaano kasaya ang naging laro nila. Si Jiang ay nakasandal sa sofa, nakapikit, may bahid ng pamumula sa kanyang mukha mula sa alak. Kinuha ko ang kanyang jacket at itinakip sa kanya, umupo sa tabi niya, at tahimik siyang tinitigan. Ang kanyang magulong buhok sa noo, ang mga matang puno ng yabang ay nakapikit na ngayon sa ilalim ng mahabang pilik mata na nagbigay sa kanya ng mas payapang itsura kaysa karaniwan. Inilahad ko ang kamay ko, dahan-dahang iginuhit ang kanyang kilay at mukha. Siya pa rin ang Jiang sa aking alaala, pero parang may nagbago mas malaya, mas matalas. Biglang kumibot ang kanyang pilik mata, nagkunot ang noo niya, mukhang naiirita. Yumuko ako, hinintuan ng hinlalaki ang kanyang kilay para pakalmahin siya. Biglang inilin niya ang kanyang ulo sa aking balikat, ang kanyang mainit na hininga ay humihip sa aking leeg. Nagulat ako, yumuko, at tiningnan ang kanyang mukha na malapit na malapit. Kumilos ang kanyang labi, parang bumubulong ng isang bagay sa kanyang panaginip. Lumapit ako para marinig, pero nang malinaw ko itong narinig, nanikip ang dibdib ko. Tumulo ang luha ko bago ko pa napansin. Ang mga hinintuan na emosyon sa akin ay tuluyang gumuho. Ang hapdi ay parang alon na lumulunod sa akin. Tinawag niya si Juan Juan. Sinubukan kong magsalita, pero walang lumabas na salita. Sa huli, ipinikit ko ang mga mata ko at sinabi, "Lumayas ka." Biglang nagmulat si Jiang, ang kanyang mga mata ay may bahid pa ng kalasingan. Tumingala siya, nakita ako, at natulala. Lalong namutla ang kanyang mukha. Tumayo ako, hinintuan ang kanyang kamay, at sumigaw, "Lumayas ka, Jiang." Sinabi ko, "Lumayo ka sa akin." Nagpanik siya, hinintuan ang aking kamay. "Wamianshi, pakinggan mo muna ako." Umatras ako, iniiwas ang kanyang kamay, at tinitigan siya. Malinaw na binigkas ang bawat salita. "Jiang," sinabi ko, "lumayo ka sa akin." Ang kanyang mga mata ay namula. Hinintuan ang dulo ng aking damit. Ang tunog ng basag na bote ng alak sa sahig ay narinig. Kinuha ko ang isang bote mula sa mesa. Ibinagsak ito sa sahig, at ang mga pira-piraso ay nagkalat. Malamig ko siyang tiningnan. Natulala si Jiang, tinitigan ang mga pira-piraso sa sahig. Pagkatapos ay tumingala sa akin. May mga narinig na ingay mula sa labas. Ang mga kaibigan ay pumasok, gulat na gulat sa kaguluhan. Sa loob ng kwarto, sa 15 taon, kami ni Jiang ay nag-away at nagmalaki, pero hindi kailanman umabot sa ganitong punto. Lumapit si Jiang, maingat na nagsabi, "Shichi, makinig ka muna sa akin." Ngumiti ako ng mapait at malamig na sinabi, "Lumayo ka sa akin." Malakas na isinara ang pinto. Natuklasan ang pagbabago sa emosyon ng pangunahing lalaki. Sinisimulan ang pag-aayos ng kwento. Nabigo ang pag-aayos. Ina-activate ang sapilitang pag-aayos. Matagumpay. Ang kalangitan sa labas ay madilim na madilim. Tahimik akong naglakad sa tabi ng ilog. Ang mga alaala tungkol kay Jiang at sa akin ay parang alon na hindi ko makontrol. Hindi ko kailanman ikinuwento kay Jiang ang buhay ko bago kami magkakilala. Sino ba ang magkakagusto sa isang batang nag-iisa, hindi minamahal, at madilim? Natuto akong itago ang aking sarili para maging isang prinsesa ng pamilya Wen. Mayabang at laging nasa tabi ni Jiang. Nung bata pa ako, gustong-gusto ko ang mga bagay na kumikinang. Hindi ko maalis ang tingin ko sa mga ito. Sa bawat pagkakataon, ikot ang mga mata ni Jiang at sasabihin, "Wemianzi, ang childish mo,
Pero sa tuwing lalabas siya, lagi siyang magdadala ng mga kumikinang na bagay, mga gemstones, kwintas, pulseras. Parang nangongolekta siya ng Dragon Balls para sa akin. Kahit palaging mapagbigay, madalas siyang magmalaki. Wemienchi, ang hobby mo ay talagang pag-aaksaya ng pera. Sino kaya ang makakayanan mo sa hinintuan? Ang mga alaala ay unti-unting bumalik sa aking isipan. Noong siya ay 15 taong gulang, sa ilalim ng liwanag, ngumiti siya ng maliwanag at sinabi, Wemienchi, gawin mo ang gusto mo, ako ang bahala sa'yo. Nung 18 siya, itinaas niya ang ulo at sinabi, palagi akong kakampi mo. Ang kanyang boses ay malinaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng yabang. Parang may dalang apoy na nagpapaniwala sa mga salita niya. Pero ang mga alaala ay huminto sa imahe ng kanyang likod habang yakap si Shen Xingxuan at ang kanyang bulong, Juan Juan. Isang kulugang pumutok sa kalangitan at biglang bumuhos ang ulan. Naglakad ako sa ulan ng tag-araw. Dahan-dahang huminto. Hinintuan ko ang aking high heels. Dahan-dahang yumuko at yumakap sa aking sarili. Sa gitna ng malakas na ulan, sumigaw ako ng iyak. Hindi ko na mapigilan. Jiang, sinabi mo pero hindi mo tinupad. Sinungaling ka. Pag-uwi ko, pinatuyo ko ang buhok ko at humiga sa kama. Walang emosyong nakatingin sa kisame. Mahinang nagsalita ang sistema. Host, ikaw, pinutol ko ito. Hindi ko na kailangan. Nagulat ang sistema. Hindi kailangan ng ano. Mahinang sinabi ko. Hindi ko na kailangan si Jiang. Mula nang ako ay 5 taong gulang, natuto na akong isang aral. Ang hindi sayo, kahit gaano mo kamahal, hindi mo pwedeng angkinin. Kung gagawin mo, sobrang sakit ang mararamdaman mo, ina. Masakit na masakit. Hindi ko na kaya. Hindi ko na gagawin ulit. Ang alaala ng babaeng yon na humahampas sa akin ng pamalo ay bumalik. Malamig siyang ngumiti. Masakit. Dapat lang, dahil hindi mo yon pag-aari. Huwag kang mangarap na kukunin mo ang hindi sayo. Sa susunod, mas sasaktan kita. Ngayon ko lang napagtanto na kahit nawala na ang mga pasa sa aking katawan, ang sugat sa aking puso ay hindi kailanman naghilom. Si Wen Mianji ay nanatiling ang 5 taong gulang na batang yon. Walang kumpiyansa at takot na mangarap. Sa akin, lahat ay maaring magbago. Pero si Jiang, hindi. Ang lahat ay maaring magsinungaling sa akin. Pero si Jiang, hindi. Pero ang saksak na ibinigay ni Jiang ang pinakamasakit sa lahat. Ipinikit ko ang mga mata, yumakap sa sarili, at hinintuan ang aking kwelyo. Ang luha ay hindi ko mapigilan. Dumaloy muli sa aking mga mata. Sobrang sakit. Hindi ko na siya muling hinintuan. Lahat ng tawag mula sa kanya ay pinatay ko. Hindi na kami nagkikita sa mga party o event. Napansin ng mga kaibigan ang kakaiba. Maraming nagtanong kung nag-away ba kami. Pero pinabayaan ko lang. Isang araw, pumunta ang matalik kong kaibigan sa bahay. Chichi, napansin ko na sobrang close na ni Jiang at Shen Xingxuan. Ano ang nangyari sa inyo? Umiling ako. Hindi sumagot. Huminga siya ng malalim. Bakit hindi siya pumunta para kausapin ka? Ngumiti ako ng mahina. Marahil, wala na rin siyang pakialam. Yumuko ako. Tiningnan ang mensahe mula sa aking ama sa telepono. Shuchi, ano na ang naisip mo tungkol sa pag-take-over ng kumpanya sa ibang bansa? Nung bata pa ako, sobrang abala ng aking ama. Nang malaman niya ang mga hinintuan ko mula sa babaeng iyon, marahil ay nakonsensya siya at sinubukang bumawi sa akin. Gusto niya akong unti-unting mag-take over ng kumpanya ng pamilya Wen, pero noon, ang buong atensyon ko ay nasa kay Jiang, kaya hindi ko ito pinansin. Pero ngayon, ngumiti ako. Mas magaan kaysa kailanman. Sistema, hindi man ako mabuting tao. Hindi ko naman ibababa ang sarili ko para hadlangan ng iba o maging backdrop ng iba. Alam ko, mula simula hanggang wakas, hindi ka talaga kakampi ko. Diba? Nag-alinlangan ang sistema. Host, umiling ako. Hindi na kailangang magpaliwanag. Wala na rin namang halaga. Ipinadala ko ang sagot sa aking ama. Papa, pumapayag na ako. Ipinagbili ko ang lahat ng mga bagay na ibinigay ni Jiang sa akin online. Hinintuan ng aking matalik na kaibigan na asikasuhin ito. Nakatingin siya sa akin na may lungkot. Chuchi? Talagang aalis ka na. Ngumiti ako at niyakap siya. Oo, kinabukasan, inayos ko ang aking mga gamit at pumunta sa airport.
Pagkatapos ng security check, huminto ako at lumingon. Bigla, nakita ko ang 5 taong gulang na Wenmianji, nakatayo hindi kalayuan, nakangiti ng maliwanag at kumakaway. Sinabi ng batang yon, "Lumakad ka na. Huwag kang lumingon." Ngumiti ako. Nagpatuloy sa paglalakad at hindi na lumingon. Sa isang bar, isang grupo ng mga tao ang nakasandal sa sofa. Nagtawanan at nagkukuwentuhan. Ang social circle na ito ay paulit-ulit na binubuo ng pari-parehong mga tao, mga kaibigan ko at ni Jiang. Biglang may nagtanong, "Kuya Jiang, narinig ko na nag-away kayo ni Ate Wen. Totoo ba?" Suwamianchi, kahit medyo masungit, hindi naman masamang tao. Ano nga ba ang nangyari? Alam ng lahat na kayo ang pinakamalapit sa isa't isa. Lahat ay lumingon kay Jiang. Tamad siyang sumagot. Sa kanyang karaniwang walang pakialam na tono, kaya ko siya kinakaibigan dahil kapaki-pakinabang ang pamilya Wen sa akin. Pagkasabi nito, natahimik ang buong kwarto. Gulat na gulat ang lahat na tumingin kay Jiang. Maya-maya, may mahinang nagsalita. "Kuya Jiang, lasing ka na ba? Ginamit mo lang si Wenmianji dahil sa pamilya niya?" Kahit sino ay maaring magsabi ng ganoon, pero hindi si Jiang. Huminga siya ng malalim. Hinintuan ang kanyang sentido. Mukhang hindi maayos ang kondisyon. Ang aking matalik na kaibigan, si Lin Xiao, ay biglang tumayo. Galit na nakatingin sa kanya. "Alam mo ba ang sinasabi mo? Ginamit mo si Chichi dahil sa pamilya Wen." Kumunot ang noo ni Jiang. Lin Xiao, hindi siya pinansin ni Lin Xiao. Ngumiti ng malamig. "Kaya naman pala, pagkatapos ng ginawa mo, nakaupo ka pa rin dito na parang walang nangyari." "Anong ginawa?" Nagulat si Jiang. Parang may tumama sa kanyang nerbiyos. Ang mga kakaibang damdamin na hinintuan niya ay biglang sumabog. Hindi ganoon. Tumawa ng mapait si Lin Xiao. "Huwag kang magmalaki. Dahil ba sa Shenzing Xuan na yon, kaya mo ba iniwan si Chichi?" Tumayo si Jiang. Puno ng galit ang kanyang leeg. Umiling siya. Namutla ang muka. Hindi ganon." Ngumiti ng mapanuya si Lin Xiao. Hinintuan ang kanyang bag at ibinagsak ito kay Jiang bago umalis nang hindi lumilingon. Nahintuan ni Jiang ang upuan, Yumiko, at ang kanyang buhok ay natakpan ang kanyang mga mata kaya walang nakakita sa kanyang ekspresyon. Mahigpit niyang hinintuan ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "San Qingxuan." Nang buksan ni Shen Qingxuan ang pinto, ngumiti siya, pero sa susunod na segundo, nagulat siya. Itinulak siya ni Jiang sa pader. Hinintuan ang kanyang leeg at tiningnan siya ng malamig na nakakatakot. "Anong ginawa mo?" Namuta si San Qingxuan. Anong sinasabi mo?" "Huwag magpanggap na inosente. Alam mo kung anong tinutukoy ko?" Sabi ni Jiang. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa at ngumiti ng mapanuya. "Ikaw pa ang may ganang makipagkompetensya kay Wenmianji. Dahil sa'yo." Nilamig ko ang loob niya. "Dahil sa'yo?" Iniwan ko siyang mag-isa noong lumilipad ang mga basag na bote. Nang lasing ako, siya ang nag-alaga sa akin. Pero ikaw ang tinawag ko. At dahil sa'yo, nasabi ko na ginagamit ko lang siya dahil sa pamilya Wen. Lalong humigpit ang kanyang kamay, namumula ang kanyang mga mata. Puno ng galit ang bawat salita. "Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba?" Natakot si Shen Qingxuan. Nanginginig ang buong katawan. "Siraulo ka? Siraulo." Sa mata ng lahat, si Jiang ay palaging ang lalaking walang pakialam, palaging nakangiti at palakaibigan. Walang nakakita sa kanya sa ganitong anyo. Sa isip ni Shen Qingxuan, narinig niya ang sigaw ng konsensya ng mundo. Natuklasan ang pag-alis ng pangunahing lalaki. Mula sa kwento, ina-activate ang sapilitang pag-aayos. Isang kuryente ang dumaloy sa kamay ni Jiang at isang plorera ang nahulog sa sahig. Nabasag. Nahulog si Jiang sa sahig. Hingal na hingal. Puno ng galit ang kanyang leeg. Ngumiti siya ng mapait. "Ganun lang ba?" Sumigaw si Shen Qingxuan. "Tiraulo ka ba?" Pero kahit ang konsensya ng mundo ay natahimik, dugo ang dumaloy mula sa kanyang braso kung saan lumitaw ang isang mahabang sugat. Ngumiti si Jiang. "Gusto mo akong kontrolin. Mukhang mahalaga ako sa inyo." Kinuha niya ang pira-piraso ng plorera at itinutok sa kanyang pulso. Puno ng galit ang kanyang mga mata. "Subukan mong hawakan ako ulit." Nakaupo si Shen Qingxuan sa sofa. Komplikado ang kanyang tingin kay Jiang. "Kami ang dapat magkasama." Sabi niya,
Ngumiti si Jiang. Huwag kang magmalaki tungkol sa mga bagay na pangunahing lalaki at babae. Wala akong pakialam. Ang kailangan ko lang ay si Wen Mianji. Si Wen Mianji, masungit at mayabang siya. Ano ang maganda sa kanya? Hindi kanya binibigyan ng halaga. Tumawa si Jiang. Kung ano ang iniisip niya tungkol sa akin, yun ang sa kanya. Huwag kang magpanggap na ikaw lang ang may tamang pag-iisip dito. Nakakatawa ka. Tinitigan siya ni Shen Xingxuan. Hindi makapaniwala. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbigay diin sa kanyang maputlang balat at matatalas na facial features. Kahit sa kanyang walang pakialam na itsura, si Jiang ay may kakaibang alindog. Kinagat niya ang labi. Ayon sa kwento, ako ang perpektong kapareha mo. Ngumiti si Jiang. May sakit ka ba? Maya-maya, mahinang nagtanong si Shen Xingxuan. Mahal mo ba si Wen Mianji ng ganon? Tumawa siya. Kung hindi, bakit ko siya inasikaso ng 15 taon? Taglamig sa France, medyo malamig. Hinintuan ko ang scarf ko. Tinitigan ang niyebe sa labas ng bintana habang humihigop ng kape. Sa mga unang araw ng pag-take over ng kumpanya, sobrang abala na halos hindi ko mahawakan ng lupa. May mga pagkakataong napapagod ako na umiiyak ako sa kalagitnaan ng gabi. Pero ngayon, kaya ko nang hawakan ang lahat ng maayos. Napagtanto ko na kahit wala si Jiang, kaya ko pa ring mabuhay ng maayos. Itinulak ko ang pinto at nang itaas ko ang ulo, natulala ko si Jiang, tahimik na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong emosyon na hindi ko maunawaan. 3 taon ang lumipas, ang kanyang mukha ay lalong naging matalas. Ang dating kabataan ay nawala, napalitan ng kalmado at mature na itsura. Sa 3 taon, ilang beses siyang lumitaw sa aking panaginip at sa bawat paggising, basa ang aking unan sa luha. Unti-unti, ang mga alaala ng kanyang mga mata at mukha ay nagsimulang maglaho at naging maayos ako. Sa instinct, tumalikod ako at tumakbo, pero pagkatapos ng 2 hakbang, hinintuan ako ng mahigpit na yakap mula sa likod. Inilibing ni Jiang ang kanyang ulo sa aking leeg. Ang kanyang hininga ay magulo. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Kunot ang noo ko, sinubukang itulak siya. Bitawan mo ako. Pero parang hindi niya narinig. Lalong hinintuan ang kanyang yakap. Parang gusto niyang iukit ako sa kanyang katawan. Tiningnan ko ang kanyang namumulang mata at natulala ako sa paos na boses. Sinabi niya, "Wamianshi, nagpadala ako ng maraming mensahe sa iyo araw-araw, pero hindi ka kailanman sumagot. Tinawagan kita, pero hindi ko maikonekta. Noon ko lang napagtanto na nablock mo na ako. Hinintuan ko ang mga lugar na gusto mo, pero wala kang bakas. Araw-araw, nakaupo ako sa harap ng bahay mo, iniisip na baka galit ka lang, at babalik ka pagkatapos ng ilang araw. At pagkatapos, dadalhin kita, pero hindi ko inaasahan. Nanginginig ang aking mga daliri. Hindi ako sumagot. Tahimik lang na nakatingin sa lupa. Nanginginig ang boses ni Jiang. Hindi ko inaasahan na talagang hindi mo na ako kailangan. Hinintuan kita ng matagal. Napakatagal. Maliit na prinsesa. Bakit ang hirap makipagkita sa'yo kahit isang beses lang? Kinagat ko ang labi ko. Maliit na prinsesa yon ang palayaw na pinilit ko siyang tawagin sa akin noong bata pa kami. Habang naglalaro kami ng bahay-bahayan. Noon, ang batang lalaki ay mukhang inis. Winmianshi, huwag kang mangarap. Pero nang makita niyang umiiyak ako, galit na galit siya. Sige, sige, maliit na prinsesa. Ang salitang maliit ay ang huling pagtutol niya. Ngayon, huminga ako ng malalim, hinintuan ang kanyang braso at lumingon sa kanya, malamig na sinabi, pero hindi kita naaalala. Jiang, namutla siya, namumula ang kanyang mga mata. Ano? Umiling ako. Matagal ko nang nakalimutan. Ginulo kita ng maraming taon. Pagod ka na rin, di ba? Ngayon, binabati kita. Sa wakas, nakalaya ka na sa akin. Lalong namutla ang kanyang mukha. Dahan-dahan kong sinabi, huwag mo na akong hanapin. Okay? Pagkatapos kong magsalita, tinitigan niya ako, natulala. Biglang nagpanik siya, umiling, at hinintuan ang aking kamay. Hindi ganon. Umatras ako, tumalikod, at umalis ng walang lingon. Mula noon, araw-araw, nakikita ko si Jiang sa labas ng kumpanya.
nakasandal sa kanyang sasakyan. Hinintuan ako. Sa tuwing nakikita niya ako, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Kumakaway siya at nakangiting sumisigaw. Bamienche, ang aking kasamahan sa trabaho ay ngumiti. Hinintuan ang aking balikat at bumulong. Miss Wen, boyfriend mo ba yan? Umiling ako. Kalmado, hindi ko kilala. Walang emosyon akong lumampas sa kanya. Nararamdaman ko ang mainit na tingin ni Jiang, pero tahimik lang siyang nakatingin. Walang ginawa. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa akin mula sa likod. Pagdating sa baba ng aking bahay, nakita ko si Jiang na nakatayo sa kabilang banda. Hindi ko na kaya, kaya sumigaw ako. Ano ba ang gusto mo? Yumuko siya. Mahinang sinabi, gusto ko lang makita ka. Huminga ako ng malalim. Nakita mo na pwede ka nang umalis. Hindi siya nagsalita. Inilahad ang kamay para hawakan ang ulo ko, pero umiwas ako. Natigil ang kanyang kamay. Dahan-dahang binawi. At umiling, hindi kita guguluhin. Pag-akyat ko sa apartment ko, pagkatapos maligo, hinintuan ko ang kurtina at tiningnan ang labas. Ang kalangitan ay naging itim, ang mga ilaw ng neon ay nagsimulang magliwanag, nagpapakita ng isang makulay na lungsod. Napansin ko na sa ilalim ng madilim na anino, may isang tao pa ring nakatayo sa tabi ng sasakyan, si Jiang. Bahagyang natulala ako. Ang kanyang figura ay parang na-overlay sa aking sarili noong mga nakaraang taon. Dati, ang Wenminji ay ganun din. Nakatingin kay Jiang. Hindi mapigilan ang pagnanais na lumapit sa kanya. Pero ngayon, siya ang nakatayo doon. Hinintuan ko ang aking noo. Isinara ang kortina at sinabi sa sarili, bahala ka. Ang antas ng panggugulo ni Jiang ngayon ay katulad ko noon. Saan man ako pumunta kumain, mamasyal. O magkape, nandyan siya. Sa huli, hindi ko na kaya. Kaya hinintuan ko siya. Malamig na sinabi, Jiang, ang ginagawa mo ay nakakainis na. Namutla siya, kinagat ang labi, at tahimik akong tinitigan. Matagal bago siya sumagot, mahina ang boses. Parang mawawala sa isang ihip ng hangin kung nakakainis. Sige, titigil na ako. Tiningnan ko ang sakit sa kanyang mukha. Huminga ng malalim at sinabi, marahil hindi ka lang sanay na wala na ako sa tabi mo. 15 taon na rin tayong magkakilala. Pero ang pakiramdam na yon ay ilusyon lang. Malalaman mo rin. Tinalikuran ko siya. Hindi siya sumunod. Nanatili siyang nakatayo. Yumuko. Mahinang bumulong siya. Hindi ganon. Mahal kita. Sobrang mahal. Walang nakarinig sa mga salitang yon. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na nakita si Jiang. Isang araw, pumunta ako sa isang bar. Dati, hindi ako umiinom. Pero natuklasan ko na ang alak ay isang magandang bagay kung mas masakit ito kaysa sa nararamdaman ko. Hindi na masakit. Ininom ko ang isang baso ng alak. Ang hapdi nito sa lalamunan ay nagpapaubo sa akin. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng bar, naging malabo ang lahat. Tinitigan ko ang mga yelo sa baso. Natulala. Ang muling pagkikita kay Jiang, paano ako hindi makaramdam ng kahit ano mula sa mga inosenteng taon ng kabataan hanggang sa pagtanda. Minahal ko siya ng 15 taon. Ang pag-alis sa kanya sa buhay ko ay sobrang sakit. Parang hinintuan ng aking mga buto na halos hindi ako makahinga. Pero ano ang magagawa ko? Magpanggap na mayabang para lang makuha ang kanyang atensyon o hintayin na saktan niya ako ng paulit-ulit hanggang maging duguan ako. Tumawa ako sa sarili ko. Hinintuan ang baso at ininom ang isa pang baso. Napakasama ko talaga. Hindi ko kaya. At hindi ko na rin gustong subukan. Habang iniinom ko ang alak, siguro'y lasing na ako. Naging malabo ang mundo. Lahat ay naging magulo. Biglang may humintuan sa aking mga daliri. Dahan-dahang kinuha ang baso mula sa akin. Isang paos na boses ang nagsalita. Huwag ka nang uminom. Tumingala ako. Kahit malabo ang aking paningin, agad ko siyang nakilala si Jiang. Masyadong pamilyar. Nakaukit sa aking buto, kunot ang noo ko. Bakit ikaw na naman? Hindi ba sinabi ko nang lumayo ka sa akin? Bago ko matapos ang pagsasalita, hinintuan niya ako sa isang yakap. Ang lamig ng gabi at ang bahagyang amoy ng mint mula sa kanya ay pumasok sa aking ilong. Inilinya niya ang kanyang baba sa aking ulo. Mainit na tulala ako. Hinintuan ko siya pabalik. Pero pagkatapos, itinulak ko siya.
Huwag mo akong yakapin ng yakap na ibinigay mo na rin sa iba. Marahil, dahil sa sobrang alak, paos ang boses ko. Parang hindi ako. Natigil si Jiang, hinintuan ang kanyang kamay, at nanginginig ang boses. Ganun ba kamahal mo ako? Naguluhan ako. Ano? Mahinang ulit niya. Talaga bang galit na galit ka sa akin? Ang paligid ay biglang natahimik. Tiningnan ko ang bar. Hindi sumagot. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay pilit ng umiti. Nagtanong lang ako ng walang kwenta. Yumuko siya. Tumingala sa akin. Malambot ang boses. Uwi na tayo. Okay. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Sa mga mata ni Jiang, nakita ko ang aking refleksyon. Ang kanyang karaniwang yabang ay nawala. Napalitan ng lambot na parang malalim na tubig. Sapat na para malunod ang isang tao. Karguhin kita pa uwi. Okay, sabi niya. Nung bata pa kami, gustong-gusto ko siyang guluhin. Ang batang lalaki mula sa pamilya Jiang ay lagi kong hinintuan para maglaro ng kabayo. Para makuha ang gusto ko, ginamit ko ang lahat ng paraan. Paglalambing, pagmamaktol, pag-iyak. Palaging sinasabi ni Jiang, babae ka. Lagi kang gumagamit ng mga ganitong taktika. Sa tingin mo ba tanga ako? Pero kapag nakita niyang umiiyak ako, nagpapakumbaba siya. Huwag kang umiyak. Mali ako. Sige na. Natatakot si Jiang sa aking luha. At lagi itong gumagana. Pero ngayon, naramdaman ko ang hapdi sa aking ilong. Pinigilan ko ang panginginig ng aking mga kamay. Yumakap sa kanya. At walang emosyong sinabi. Hindi kailangan. Biglang nagsalita si Jiang mula sa likod. Wenmianshi, maglambing ka ulit sa akin. Kahit isang beses lang, pwede ba? Kahit anong sabihin mo, susundin ko. Tumawa ko ng mapait. Naalala ang kanyang mga salita noon. Medyo matigas ang ulo niya. Masyado siyang sensitibo. Kaya pakikalmahan mo siya. Pagkatapos ng 3 taon, ang mga salitang yon ay parang matalim na punyal na tumusok sa aking nerbiyos. Anong karapatan ko? Ang aking high heels ay tumunog sa kalsada. Naglalakad ako ng paikot-ikot. Pero alam ko na sinusundan niya ako. Nagsalita ang sistema pagkatapos ng mahabang katahimikan. Host, kailangan mo bang maging ganoon kalupit sa kanya? Yumuko ako. Tinitigan ang kalsada at sinabi, kailangang magpatuloy ang mga tao. Ako rin. Siya rin. Kahit wala si Jiang, mabubuhay ako ng maayos. At siya rin. Walang bagay na hindi makakalimutan. Kung hindi makalimutan sa isang araw, 2 araw. Kung hindi sa 2 araw, 1 buwan. Kung hindi sa 1 buwan, kalahati ng buhay ko. Nag-alinlangan ng sistema. Sa totoo lang, siya. Pero tumigil ito at hindi nagpatuloy. Hindi ko na tinanong. Sa mahabang kalsada, 2 anino lang ang dahan-dahang naglalakad. Isa sa harap, isa sa likod. Hindi ko maintindihan kung anong uri ng kabaliwan ang ginagawa ni Jiang. Ang kanyang presensya ay hindi pare-pareho, parang roller coaster. Minsan, hindi ko siya makita kahit saan. Minsan, nakatayo siya sa isang sulok. Tahimik na nakatingin sa akin. Minsan, sobrang madalas siyang lumilitaw na nakakabigla. Wala akong magawa, kundi magpanggap na hindi ko siya nakikita. Isang araw, hindi ko alam kung paano niya nakuha ang aking numero. Sa paos na boses, sinabi niya, Wenmianshi. Nilalagnat ako. Ang hirap ng pakiramdam. Kunot ang noo ko. Kung may lagnat ka, pumunta ka sa ospital. Bakit ako ang hinintuan mo? Tahimik ang kabilang linya saglit. Pagkatapos ay mahinang sinabi niya, pero gusto ko lang makita ka. Hinintuan ko ang telepono. Isang kaguluhan ang sumiklab sa aking puso na nagdulot ng hapdi sa aking mga mata. Pinigilan ko ang aking sarili. Pinapanatili ang kalmado ng aking boses. Jiang, hindi ako doktor. Pumunta ka sa ospital. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Agad kong pinatay ang tawag. Nahiga ako sa kama. Tinitigan ng kisame. Hindi alam kung ano ang iisipin. Malinaw na sinungaling siya. Bakit paulit-ulit siyang lumilitaw sa harap ko? Nagsalita ang sistema. Host. Si Jiang ay talagang may mataas na lagnat ngayon. Mag-isa lang siya sa mansyon. Kinagat ko ang labi ko. Tinitigan ang orasan sa dingding. 5 minuto, 10 minuto, 20 minuto. Kalahating oras. Nakakainis talaga. Kinuha ko ang susi ng sasakyan, galit na galit, at bumaba para bumili ng gamot. Pagdating sa mansyon ni Jiang, balak kong kumatok.
Pero napansin ko na bukas ang pinto. Ngumiti ako ng malamig. Parang hinintay mo talaga ako. Sa sala, nakita ko si Jiang na nakahiga sa sofa. Namutla ang mukha. May pamumula mula sa lagnat, lumapit ako. Hinintuan ang kanyang balikat para gisingin siya at painumin ng gamot. Pero sa susunod na segundo, hinintuan niya ako at nahulog ako sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ko, sinubukang kumawala. Pero sa ilalim ng malabong ilaw, paos ang boses niya, may bahagyang panginginig. Huwag kang gumalaw. Yakapin kita saglit. Kahit saglit lang. Ipinikit niya ang mga mata. Inili niya ang ulo sa aking buhok. Hinintuan ng isang kamay ang aking ulo. At ang kanyang mainit na hininga ay humihip sa aking leeg. Ang isa pang kamay ay dahan-dahang dumulas sa aking mga daliri. Hinintuan ng mahigpit. Tahimik akong hinintay siyang yakapin saglit. Tinitigan ang maliit na nunal sa ilalim ng kanyang mata. Mahinang sinabi ko, Jiang, ano ba ang gusto mo? Sa tingin mo ba magaling ka na kapag lumitaw ka, tatakbo na lang ako pabalik sa'yo? Hinintuan ko ang kanyang kamay. Umupo at tiningnan siya. Naguguluhan. Naramdaman ko ang hapdi sa aking mga mata. Ang boses ko ay nauutal. Pero nagpa siya na akong iwan ka. Ang mga alaala ng sugat sa aking pisngi mula sa basag na bote. 3 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mensaheng nagiging bihirang-bihira. Ang kanyang maliwanag na ngiti. Kapag binabanggit ang ibang babae, ang kanyang likod na lumampas sa akin nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang bulong, ang malakas na ulan, at ang recording mula sa party na ipinadala ng aking kaibigan, lahat ay bumalik, tulad ng isang baha, lumulunod sa akin sa sakit. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan at sumigaw ako. Bakit lagi mo akong hinintuan ng ganito? Bakit ang isang salita o tingin mo ay nakakaapekto sa damdamin ko? Bakit kapag lumitaw ka, ang 3 taon kong determinasyon ay nagiging katawa-tawa? Jiang, pakikalmahan mo ako. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong guluhin. Basang-basa ang aking mukha sa luha. Pakikalmahan mo ako. Jiang, pakikalmahan mo ako. Natigil si Jiang. Tahimik na nakatingin sa akin. Maya-maya, isang patak ng luha ang dahan-dahang dumaloy mula sa kanyang mukha. Nagiging isang linya. Mahinang sinabi niya, pero hindi ako mabubuhay ng maayos. Nagulat ako. Sa tingin mo, palagi kang nasa tabi ko. Wenmianji, hindi ko kailanman naisip na iiwan mo ako. Alam ko na ayaw mo akong makita. Sinubukan ko na hindi ka guluhin, pero hindi ko kaya. Sinubukan kong hanapin ang distansya na hindi ka maaabala. Pero sa tuwing nakikita kita, gusto ko lang lumapit. Kahit anong hilingin mo, susundin ko. Pero huwag mo akong iwanan ng ganito. Pwede ba? Dahan-dahan niyang pinunasan ng aking luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambot na nakakasakit. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Basta payagan mo akong makita ka. Wenmianji, mahal kita. Sobrang mahal. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Tinitigan ko lang siya. Yumuko si Jiang. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Puno ng labis na pagmamahal. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Mahinang sinabi ko. Paano naman si Shen Xingxuan? Ang pangalang yon na pareho naming iniiwasan ay sa wakas ay nabanggit. Nagbukas ng bibig si Jiang, pero sa huli, ngumiti lang siya ng mapait. Wala kaming anumang relasyon. Hindi ko siya mahal. Isang simpleng paliwanag. Walang laman. Umiling ako. Hindi natin kaya. Sabi ng aking kaibigan, binili ni Jiang ang lahat ng mga bagay na ipinagbili ko online. Halos 1,000 sa telepono. Sinabi niya, Shichi, si Raulo na ba siya? Mahinang sumagot ako. Siguro, mabilis lumipas ang oras. Sa pagtatapos ng taon, may countdown event sa plaza ng sentro ng lungsod. Ang niyebe ay natipon sa mga sanga ng mga puno sa gilid ng kalsada. Hinintuan ko ang scarf at makapal na coat. Lumabas ako. Puno ng tao ang plaza. Hinintuan ko ang aking mga kamay. Hinintuan ng init para magpainit. Biglang, sa aking paningin, isang figura ang nakatayo sa tabi ko. Hindi ko kailangang lumingon para malaman na si Jiang. Hindi ko na gustong isipin kung bakit siya nandito o paano niya ako nahanap. Tiningnan niya ako. Ngumiti. Wenmianji, pag-isipan mo ako ulit. Pwede ba? Tinamad akong sumagot. Ilang beses na niyang tinanong yon. Nagsimula ang countdown.
Biglang may naisip akong masamang biro. Mahal kita. Siyang, sabi ko, nagulat siya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Totoo. Ang pamumula ay mabilis na kumalat mula sa kanyang tainga hanggang sa kanyang mukha. Tiningnan ko ang kanyang maliwanag ng ngiti, pero biglang nawala ang saya ko. Walang emosyon akong sumagot. Biro lang. Huminga siya ng malalim. Tinitigan ako ng walang magawang tingin, pero puno ng pag-unawa. Nang magsimula ang fireworks, lahat ay tumingala. Hinintuan ang kagandahan nito, pero siya lang ang yumuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambot, nakatingin sa kanyang babae. Ang kanyang pagmamahal ay hindi maitago. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay kumukurba. Okay lang, hinintay kita. Hinintuan niya ang kamay. Ahandahang inilahad ang kanyang kamay, parang nag-aalok ng isang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Sa ilalim ng makulay na liwanag ng mga paputok, ang kanyang mga mata ay kumikinang, puno ng pag-asa at lambot na hindi ko maipaliwanag. Tinitigan ko siya, at sa isang iglap, parang bumalik ang lahat ng alaala ng 15 taon naming magkasama, ang mga pagtawa, pag-aaway, ang mga pagkakataong hinintuan niya ako sa ulan, at ang mga pagkakataong pinilit ko siyang magmalaki kahit ayaw niya. Pero sa gitna ng mga alaalang iyon, naroon din ang sakit ng kanyang likod habang yakap si Shen Xingxuan, ang kanyang bulong ng Huan-Huan, at ang 3 taong hinintay ko na maglaho ang hapdi sa puso ko. Hindi ko hinintuan ang kanyang kamay. Sa halip, umatras ako ng isang hakbang, tinitigan ang mga paputok sa kalangitan. Jiang, sabi ko, malamig ang boses. Hindi na natin maibabalik ang dati. Natigil siya, ang kanyang kamay ay nanatiling nakalambitin sa hangin. Dahan-dahang bumaba. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng isang ekspresyong hindi ko maunawaan pagkabigo. Sakit o marahil pareho. Mahinang sinabi niya, kahit isang pagkakataon lang, Wamianzi, hindi mo ba maibibigay? Umiling ako. Hindi tungkol sa pagkakataon, Jiang, tungkol ito sa akin. Natuto na akong mabuhay nang wala ka. At ikaw, kailangan mo ring matuto. Ang mga paputok ay patuloy na sumabog sa kalangitan. Ang mga kulay ay naglalaro sa kanyang mukha. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero hindi ko na kayang magpaapekto. Dati, ikaw ang mundo ko. Sabi ko, halos bumulong. Pero ang mundo ko noon ay masyadong maliit. Ngayon, nakita ko na ang mas malaking mundo. At natuto akong tumayo mag-isa. Tumigil ako. Hinintuan ang scarf ko para magpainit. At nagpatuloy, hindi ko na kailangang maging prinsesa ng sinuman. Jiang, at ikaw, hindi mo na kailangang maging bayani ko. Natahimik siya. Ang ingay ng paligid, ang mga sigaw ng mga tao, ang musika, ang tunog ng mga paputok ay parang nawala sa aming dalawa. Tinitigan niya ang lupa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Maya-maya, ngumiti siya ng mapait. Kung ganoon, Wamianzi, talagang natapos na tayo. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, tiningnan ko ang kalangitan. Hinintuan ng nyebe na dahan-dahang bumagsak. Hindi natin kailangang tapusin ang isang bagay na hindi na naman umiral. Sabi ko sa wakas, ang 15 taon natin, Tiang, maganda yon. Pero natapos na rin yon. Hayaan mo na. Tumalikod ako. Naglakad palayo sa kanya. Narinig ko ang kanyang boses, mahina at paos. Wamianzi, kung hindi kita hinintuan, kung hindi kita iniwan noon, magbabago ba ito? Natigilan ako, pero hindi ko na siya nilingon. Kung ang pinakawalang kwentang salita sa mundo, sabi ko, hindi na natin maibabalik ang mga bagay na nangyari na, Jiang, nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang tunog ng aking high heels ay humalo sa ingay ng plaza. Sa bawat hakbang, parang may hinintuan akong bahagi ng nakaraan. Ang batang Wenmianji na tumatakbo sa likod ni Jiang. Ang mga araw na hinintuan ko siya kahit anong mangyari. At ang sakit na dala ng kanyang mga salita at kilos. Pagbalik ko sa aking apartment, hinintuan ko ang isang tasa ng mainit na tsokolate at umupo sa tabi ng bintana. Ang niyebe ay patuloy na bumagsak. Natatakpan ng lungsod ng isang manipis na puting kumot. Nagsalita ang sistema pagkatapos ng mahabang katahimikan. Host, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ngumiti ako, hinintuan ng tasa. Kung hindi ako sigurado, paano ko makakalimutan ang 15 taon? Tahimik ang sistema saglit.
Pagkatapos ay sinabi, hindi ka talaga katulad ng inaakala ko. Ang masamang pangalawang babae sa kwento ay dapat magmalaki, magmalabis, at hindi sumusuko. Pero ikaw ay nagpasyang bitawan. Tumawa ako ng mahina. Marahil dahil hindi ako talaga ang masamang pangalawang babae. Ako si Wenmi Angie. At iyon lang ang kailangan kong maging. Kinabukasan, bumalik ako sa kumpanya. Abala sa mga papeles at meeting, ang buhay ay nagpatuloy. Parang walang nangyari. Isang araw, nakatanggap ako ng package mula sa aking matalik na kaibigan, si Lin Xiao. Sa loob ay isang maliit na kahon at nang buksan ko ito, natulala ako. Isang kwintas na may maliit na kumikinang na bato, ang unang regalong ibinigay ni Jiang sa akin noong kami ay 12 taong gulang. Kasama nito ay isang maikling sulat. Chichi? Binili niya ito pabalik. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo, pero pakikalmahan mo siya. Alam ko, mahal na mahal ka niya. Tinitigan ko ang kwintas. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa aking mga mata. Hinintuan ko ito. Dahan-dahang isinara ang kahon at itinago sa drawer. Lin Xiao, sabi ko sa telepono nang tawagan ko siya, huwag mo na akong padalhan ng ganyan. Natapos na kami. Natahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi, Chuchi, alam mo ba, nung umalis ka, si Jiang ay halos mabaliw. Araw-araw siyang naghihintay sa labas ng bahay mo, kahit alam niyang wala ka na roon. Hindi ko siya maintindihan, pero alam ko, hindi kanya kailanman ginamit dahil sa pamilya Wen. Mahal ka niya. Chichi, ngumiti ako? Alam ko, pero hindi na sapat yon. Isang buwan pagkatapos, narinig ko na bumalik na si Jiang sa bansang pinanggalingan natin. Sinabi ng mga kaibigan na nagbago siya tahimik, hindi na masyadong nagpapakita sa mga party at parang nawala ang dating yabang niya. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Isang simpleng linya. Bamienzi, mag-iingat ka. Hindi ako sumagot. Inilagay ko ang telepono sa mesa, tinitigan ang niebe sa labas at ngumiti. Ang 15 taon naming magkasama ay parang isang mahabang panaginip, puno ng saya, sakit at mga alaala na hindi ko kailanman makakalimutan. Pero ngayon, natututunan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa pagkapit sa nakaraan, kundi sa pagtanggap sa hinintuan at pagpapatuloy. Sa paglipas ng panahon, naging mas abala ako sa kumpanya. Ang mga araw na ginugol ko sa pag-iyak sa gabi ay naging bihira at ang mga alaala ni Jiang ay unti-unting naging malabo, parang mga larawang nawawala ang kulay. Isang araw, habang naglalakad sa kalye, nakita ko ang isang pamilyar na figura sa kabilang banda ng kalsada. Si Jiang, nakasandal sa isang poste, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng lungkot. Hindi niya ako napansin at hindi ko rin siya nilapitan. Ngumiti lang ako, nagpatuloy sa paglalakad at hinintuan ng hangin ang aking scarf. Ang sistema na matagal nang tahimik ay biglang nagsalita. Host, hindi mo ba talaga siya hinintuan? Umiling ako, hindi na kailangan. May kanya-kanya na kaming landas. Ang sistema ay natahimik at sa kauna-unahang pagkakataon, parang sumang-ayon ito sa akin. Sa ilalim ng niebe, ang lungsod ay tahimik at ang mga ilaw ay kumikinang sa dilim. Naglakad ako. Ang aking mga hakbang ay magaan. Parang hinintuan ko ang bigat ng nakaraan. Ang kwento ni Wen Mianji at Jiang ay natapos na. Pero ang kwento ko bilang Wen Mianji ay nagsisimula pa lang.